Ito pag-usapan natin sa klase na ginagawa ng investigasyon, sa klase na ginagawa ng paglutas ng problema ng gobyerno natin sa mga nalulunod, nangangamatay ng mga tao, pati hayop nangamatay. Kanina lang nakita ko yung kalabaw patay. Kotseng lubog, bahay na lubog. Ito ang naging kinahinatnan. Sabi ni PH, economy is weak. Sabi ni Bongbong Marcos, Philippines is open, ready, and eager to do business with all of you. O, anong sagot? Foreign investors don't pay attention to the Philippine stock market. The Philippine economy is weak. We can do anything about it. Kasi no amount of statement coming from you, no amount of statement or no amount of defense coming from Claire, no amount of diversion of the ombudsman, ICI, Blue Ribbon, Camera, no amount for the foreign investor to invest in the Philippines. Hindi nyo mapipilipit ang liig ng investor. Alam mo, yung tataas yung rating mo, pwede mo pang pilipitin ang liig ng survey. Diba? Pwede nyo pang ipalabas dahil marami kayong troll na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Palabas nyo dito, palabas nyo kay Claire, palabas nyo sa mga kakampi nyong media ng mga kainsuka, ng mga duwag, sa mainstream media ninyo, sa mainstream media na pag-aari ng pinsan mo, sa mainstream media na galit kay PRRD, pwede nyong kontrolin eh. Yung optics, yung tingin ng taong bayan, pwede nyong kontrolin. Pero investor, hindi nyo makokontrol. Hindi ka maglalabas ng pera na alam mong talo ka. Para kang pumusta sa isang PBA team na ang kalaban, NBA team. Tapos sasabihin ni Claire, hindi! Lumalakas ang mga PBA team. This is no disrespect sa PBA team. I'm just talking about reality here. When it comes to basketball, wala talaga tayong binatbat. Yes, maybe sa billiard, sa boxing, sa kung saan. Panalo tayo dyan. Pero for discussion purposes, kaya kinukompare ko yung PBA, NBA. Walang pupusta sa PBA. Kahit anong sabihin ng ombudsman mo na maganda, ginagawa nyo ang tamang investigasyon. Kahit sabihin ng ICI mo, ginagawa namin ang tamang investigasyon. Kahit sabihin ni Claire na pataas ng pataas ang ekonomiya natin. Kahit sabihin mo pa na napakaganda at kaibigan mo ang Amerika, kaibigan mo ang US, ay ang China, kaibigan mo ang buong mundo, suportado tayo at tayo ay a growing economy. Walang pupusta sa PBA laban sa NBA. Gets mo? Kaya sabi ko sa inyo, kay Claire, di kayo nga mag-invest. Put your money where your mouth is. Because investors will put their money kung saan kikita. And we cannot blame them. Negosyante yan eh. They're doing that all their life. Yung mga investor na yan, karamihan pa dyan, generation na. Ang lolo niyan, investor na. Ang tatay niyan, investor na. Kaya from afar, amuin niyan kung legit dito ka mag-i-invest. Hindi bobo yung mga yan. So hindi nyo mapapaikot ng pambobola nyo ni Claire. They want trust. Yung mapagkakatiwalaan ba yung gobyerno natin? Di ba? Ang lakas nung panahon ni PRRD, ang lakas ng ekonomiya, ang lakas ng stocks natin. Ano yun? Pinilipit ni PRRD, mag-invest kayo rito ha. Kung hindi, papatayin ko kayo. Ano, ginano ni PRRD? Hindi. You cannot force them. Hindi mo pwedeng takutin. Hindi mo pwedeng takutin, hindi mo pwedeng pakiusapan, hindi mo pwedeng pilipitin. Pag ayaw mag-invest, ikaw nga sige. Kausapin mo si Claire. Pag invest mo, hindi mag-i-invest yun. Alam niya, taubang ano eh. Ito ang totoong kalidad ng ekonomiya natin. Stocks, negosyo, trabaho, business. Kasi kung may business, maraming trabaho. Kung boom ang stocks, lalaki. Ang negosyo, maraming trabaho. Ito masakit. Pag walang nag-i-invest, babagsak ang trabaho. Kasi babagsak yung negosyo. Kaya naman, tumataas ang dolyar. Wala ka ng excuse dito, Bongbong Marcos. Mati ka dyan. Animal. Next po. Ito pa. Tingnan natin, ha? Ano sabi ni Claire? May pondo tayo, palasyo. Hindi nagpapasaklolo sa ibang bansa dahil sa bagyo. Hindi na daw kailangan. Hindi na natin kailangan magpasaklolo. May pondo raw. Ano sabi ni Kiko? Wala nang bansang tutulong sa atin. Alam ni nanakawin lang ni Marcos ang ipapadala nila. I agree with Kiko. In my opinion, 99% accurate tong sinabi ni Kiko.
Kayo, ano opinion nyo? Parehas ba ng opinion namin? Nakikita nyo. Bakit ba andyan ang EDCA? Diba? Saan ang EDCA? Saan ang EDCA? Sige nga. Saan ang mga sundalo? Ano sabi ng EDCA? Para pagka may trahedya, tutulong sila. Hello? Meron bang tumulong sa EDCA? Diyan sa Cebu? Wala. Kasi baka, yung sinasabi nila na baka may tumulong ng pera, nanakawin. Yung ipapadalang spam, pagdating sa mga nasalanta ng bagyo, sardinas na. Di ba yan ang mga jokes? Oo. Yung mga kanin, pinadala, yang chow. Pagdating dito, tutong na ang ipinamimigay. Parang ganon. Di ba? Isipin mo, wala nang gusto mag-invest. Wala nang gustong tumulong sa Pilipinas. Wala nang gustong mag-donate. Bakit? Nanakawin eh. Di ba? Ewan ko. I cannot blame you kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ni Kiko. Pero ganyan din ang tingin ko eh. Mag-iingat ako sa akin ha. Alam ko may mga kababayan tayong gustong tumulong. Ako, payo ko lang, wag na kayong dumaan sa gobyerno. Diretso na dun sa tao. Hanap kayo ng mapapagkatiwalaan ninyong grupo. Hindi ko masabing ahensya. Grupo or tao na pupunta ng Cebu. Kung may mag-anak kayong pupunta ng Cebu. Or wag na rin media. Wag na rin yung mainstream media. Lalo tuta, kain suka kay Marcos, wag na. Forget it. Diretso nyo na lang, diretso na dun sa tao. Kasi baka hindi makarating, kawawa naman. Diba? Wala sila, sasabihin, grabe naman, coach! Wala bang konsensya yung mga yan, pati donasyon, anak? Kita nyo na nga. Nalulunod yung taong bayan dahil sa ninakaw nilang flood control projects na dapat ay pang sugpo ng baha. Tapos anong ginagawa? Ibibintang pa sa iba. Yung ba, gawain ng matinong tao? Imbis na solusyonan mo yung baha, ibibintang mo sa iba. Wala nang konsensya yung mga yan. Ingat kayo ha, ingat kayo sa pag-donate. Okay? Mabuti nang nakakasiguro tayo. Siyempre, pinaghirapan nyo yan at gusto natin makarating doon sa tamang tao. Diretso na lang. Kung kaya ninyo, diretso na nyo sa Cebu. Ito po next. Kaya naman, speaking of donasyon, baka nakawin pa yung donasyon ng mga maiitim na tao dyan. Eto, naggawa po si Cheese Escudero ng Donation Transparency Act. Ayan. Ano ang Donation Transparency Act? Nakalista ang bawat donasyon. So, nakalagay doon, spam. Baka maging sardinas Kunwari, $1 million. Kasi baka mamaya maging 1 million peso. So, nakalagay. Bukas sa publiko ang pondo. Ayan, nakikita ng taong bayan. Ito yung pondo, ito yung donasyon, saan napupunta? Transparent. Matututukan ang lahat ng tulong. Dapat dagdagan mo rin yan. Cheese. Hindi dadaan sa politiko. Kasi ginagamit ng politiko yan, ay may donasyon. Nakalagay yung mukha ni Tambi. Or yung mukha ni Yeda. Diba? Yung mga pagmumukha nilang nakalagay. Pag donasyon, galing sa ibang tao, huwag nyo nang ibalantra yung pagmumukha ninyo, mga animal. Diba? Gawain niya nila Tambi anong benepisyo nito? Masisiguro ang transparency at ang paggamit ng bawat donasyon. Makakarating sa tamang tao. Diba? Hindi sa bulsa noong mahilig sa ayuda. Mamigay ng ayuda. Maiiwasan ang maling paggamit ng pondo. Mas mabilis na ipaparating ang tulong. Ayon, diretso. Bakit? Hindi na kung saan-saan dumadaan Kasi minsan, pag may donasyon, ang daming komisyoner. Komisyon ko rito, komisyon ko rito, komisyon ko rito. So pagdating kay, halimbawa lang kay Tambi. May komisyon si Tambi, pang 50% agad yan. Ay kay Saldi ko pa. Dadaan pa yan sa barangay hanggang sa karap. Yung ang natira na lang doon sa nadonasyonan, 1%. Diba? Tumatagal. Kasi ang daming dadaanan. Ako meron ako narinig Hindi ko nababanggitin dito. Pero ito kamag-anak ko, mamibigay daw nung ayuda ata. Ang tagal nakaupo ng mga matatanda ron. Senior citizen. Alam nyo naman na senior citizen, may mahihina na yan. Antukin pa, di ba? Hindi natin pinagtatawanan. Ganun na rin ako, pero hindi pa naman ako senior. Andun na nakalatag na yung mga ibibigay. At alam nila sino magbibigay, may picture Hahantayin daw muna dumating yung politiko. So kayo mga matatanda, mamaga muna ang puwet nyo kaantay dyan sa init. Panahon to nung
mag-e-eleksyon. Oh. Mamaga muna ang puwet nyo dyan. Basta antayin mo yung politiko. Siya ang mamimigay. Kailangan may photocopies. Di ba? So, may iwasan yan. Maganda tong naisip na nito ni Chis Escudero. Mas maraming magtitiwalang mag-aabot ng tulong. Yun. Yun yung sinasabi natin kanina. Yung, ang problema kasi yung tao, ayaw mag-donate. Bakit? Alam, nanakawin eh. Yung iba nga ayaw na magbigay ng tax, magbayad ng tax. Bakit nanakawin? Masisisi ba natin sila? Of course, we cannot blame them. Yung mga OFW, ayaw na magpadala ng pera dito. Diba? Bakit? Gagastusin ng kamag-anak dito. Siyempre, diba? May tax yun, may VAT yun, etc. Tapos papakinabangan, nanakawin lang. Ibig sabihin, yung kumpiyansa wala. So ito, pag magkakaroon ng Transparency Act, ito yung ipapanukala ni Cheese, malalagay sa ayos. No? Abangan natin ito. But for the meantime, wag muna kayo magdo-donate. Diretso nyo. Okay? Kung may donasyon kayo, diretso nyo na. Huwag nyo nang padaanin sa gobyerno. Delegates yan, delegates. Okay, next po tayo. Kaya nga naman, eto, hinahanap ng taong bayan, asaan ang AFP? Asaan si Browner? Panuorin nyo ito. Ito yung panahon ni PRRD. AFP laging handang tumulong sa panahon ng sakuna o bagyo. Asan ang EDCA? Pinagmamalaki nyo kaya andyan ang EDCA, di ba? Para tumulong sa pag ganito may nangyari katulad sa Cebu. Asan ang AFP natin ngayon? Ito hindi ko sinisisi yung AFP kasi hindi nila kasalanan eh. Bakit? Dati, nung panahon ni PRRD, ang bilis silang tumulong. Pati MMDA tumutulong. Ngayon, asan? Ang balita ko, kararating lang din ni Marcos doon. Tatawa-tawa pa. Asan na yung mga congressman doon? Asan na mga AFP? Browner, asan ka? Sinasabi natin eh. Paano pinaghahandaan nyo yung hindi dapat pinaghahandaan? Ang pinaghahandaan nyo, gera sa China na hindi naman tayo inaano. Ang dapat pinaghahandaan mo, Browner, yung gera sa baha, gera sa mga magnanakaw, gera sa buwaya, gera sa mga adik. Hindi mo nga masugpo-sugpo itong gera sa baha. Hindi ka nga makatulong. Gusto mo pa pumunta sa gera. China pa. Isang missile lang tayo doon, patay tayo. Ano, papatayin mo yung mga kasama mong sundalo? Dahil hayahay na buhay ninyo. Imbis na tumutulong kayo eh. Ako hindi ko masisisi kung maraming sundalo galit na sa'yo. Kitang-kitin nila ang difference Ulitin ko, hindi to kasalanan ng mga sundalo Kasi nagagampanan nila trabaho nila before eh. Ako, presidente, kung hindi ko rin naman kayang gawin to, pakawalan ko muna si PRRD. PRRD, kawala ka nga muna dyan. Dito, ikaw muna. Ikaw dito. Tapos, ikaw muna magpatakbo ng AFP para masolusyonan natin kasi grabe na rescue na kailangan ng Cebu. May parating pang bagyo. Tapos tayo dyan. Anong gagawin nyo? Nga. After 3 days, after 5 days, saka darating yung presidente.